Good day. Ito yung i-share ko sa inyo, emergency remedy about sa winch natin kasi hindi daw nagana. Tapos kailangan na nilang gagamitin. Okay? Ito yung tuturo ko sa inyo ang fast troubleshooting and emergency remedy. Kailangan mabilis at saka maka-decide kaagad tayo paano natin papaganahin to sa safe na condition pa rin. Okay? Walang alarms. Okay? Check agad natin ang emergency stop and power supply. Okay naman yung emergency stop. Check agad natin yung power supply kung nag-trip. Kasi kadalasan pag emergency stop, automatic iti-trip niya yung breaker. Okay? Ito, check natin kagad. 440, 446, pareho ang tatlong line. It means goods. Okay yung emergency stop. Hindi nagtitrip ang breaker, mayroong power supply. Check agad natin yung sa control na transformer, step down 442 to 220, meron namang 210 to 11. Okay yan, 445, it's good. Okay, tsaka ito Siemens logo, taka tayo na walang display, means check agad natin yung power supply. Yun, 210 meron, ibig sabihin meron kasi yung katabi niya merong indicator, ibig sabihin online. Yun lang yung main na Siemens logo ang problemado. Okay, meron tayong dalawang motor and then isang oil cooler motor. Okay, gagawin natin, papaganahin natin siya ng emergency. Okay, check natin sa manual. Okay, hanapin natin ang label ng motor. Hydraulic motor natin 9K1 at saka 9K2. Yan yung sa 1 at 2 na contactor. Okay, yan yun, power supply diretso sa contactor. Okay, oil cooler number 9K3. Yan yung contacts ng contactor. Okay, ito yung Siemens logo, busted. Papalitan natin yan pag matapos na silang gumamit. Yang Q3 mali yung label, dapat 9B4. Okay, change natin para sa sunod na gagamit nitong manual masundan ka agad. Okay, 8A1, yan yung Siemens logo. Okay, busted siya. Okay, puntahan natin yung mga outputs. Yan yung input, yan yung output. Q1 sa motor 1, Q2 sa motor 2. Yan, page 8. Nandun daw sa 9, page 9. Okay, B2 ang number 1. Nasa Q2, B3. Ha? And then, sa oil, B4. Yan yung binago natin na markings doon para activate niya tong contactor. Yan yung punterihain gagad natin. Lagyan natin ng bridge para i-bridge natin yung contacts para gagana. First, ang oil cooler and then, pwede ka na kagad on 1 and 2. Okay? Basta una tatakbo ang cooler. Okay? 9K3, subok tayo. Yung 9K3 sa oil cooler yan. Yan, hanapin natin Q1, Q2, Q3. I-bridge natin yan. Bridge natin. Check natin para mag-activate ang cooler. Oil cooler motor. Okay? Mag-activate naman siya. Yan yung gawa natin. Yan yung emergency remedy natin. I-bridge natin yan. Q3, first Q3 and then pwede na kagad Q1 at saka Q2. Okay, yan lang yung problema, walang high ampere or overload kasi okay naman yung motor natin, safe na safe. Gawa natin kagad ng momentary na push button, latching push button para sa ating winch machinery or winch system. Okay, first on natin ang oil, yan yung sa Q3. Okay, na-bridge na siya. Then, pwede ka agad ang 1 and then 2.
Okay? Yan yun. Bridge na yun. I-activate natin. But first, unahin talaga ang oil. Activate bago ang 1 and 2. Okay? Katapos nilang gamitin, eto na, napalitan na natin ng Siemens logo. Doon na tayo magpalit ng Siemens logo pagkatapos na nila. Okay? Back to normal na. And then, press natin, testing natin, start. Start kagad natin ng pump 1. Automatic agad, ipapatakbuhin niya yung oil cooler. Okay? Kahit hindi mo na pindutin yung oil, pindutin mo lang ang pump 1, automatic tatakbo na kagad ang oil cooler. Reset yun siya. Pero pag malamig, oil muna. Okay, pero ngayon sa mainit, okay lang. If you learned from this video, please like, share and subscribe and don't forget to hit the bell for more updates. Also follow us on Facebook Barco TV. Thanks for watching.